Doon, yung dalawang players po. Ako, kilala ko kung sino yung dalawa na yun. Alam niyo kung sino? Si ano? Ayan, so welcome back po dito sa Toy TV Sports. At ang ating pong pag-uusapan, of course, may kinalaman pa rin po sa Gilas, Pilipinas. Ayan, sa ating suot na sombrero. Tsaka po pala, baka tawag dito. Baka may gustong humula kung saan ko nabili yung aking sombrero. Kung saan galing po. Ayun. So, pasensya na, wala pa tayong price ngayon po. So anyway, yun nga po sa mga nag-support po sa atin, salamat po sa inyong pagsuporta during yung po natin, marathon po natin na mapag-update ng Gilas Pilipinas. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay katatapos lamang ng ng press conference pagdating po dito ng ating mga namumuno ng ating Gilas Asian Games po. Yan po ay ang Poltes 5 na binabanggit po ni Coach Al Chua, Al Francis Chua. At yun nga, may mga nabanggit siya ng mga revelasyon. Ayan, hindi lang siya, pati lahat sila doon halos lahat sila doon may mga sinabing revelasyon. Ayan. So yan po ang ating pag-uusapan. So yun nga po. Isa po sa mga nabanggit doon yung dalawang players po. Ako, kilala ko kung sino yung dalawa na yun. Alam niyo kung sino? Si Eddie at si Patty. De, joke lang po. Eddie sila, Patty sila. Pero yung dalawa na yun, may idea ako kung sino yun. Kasi nga po, kung nasundan ko po kasi, di ba? Yung tag dito, yung storya kung paano tayo nabuo, di ba? So yun nga, yung dalawa na yun may idea ako. Kasi nga, wala naman, yung hindi po sila nasama sa listahan, wala naman pong sinabi ang dahilan kung injury o hindi kaya wala sa listahan, wala pong binanggit, Nababanggit po sila na gusto isama, sa kupunan, pero hindi na po sila nabanggit kung sila po'y mapapasama sa final, po. So, hindi ko na po babanggitin dahil di naman po ayoko po magkaroon ng source ng ng fake news, pero may mga vlogs na ako nakikita diyan pina-flash obvious kung sino yung tinutukoy nila So yun po, yung dalawa na yun may idea na po ako. Ayoko na po magbigay ng clue. Pag nagbigay po tayo ng clue mamaya awayin tayo ng mga fans. So yun po So isa pa po sa mga napansin ko doon na nga sinabi nila Coach Al Francis Chua kung paano po pala tayo natrato doon sa may venue. Biruin nyo, huling game na po pala napapasok yung kanilang mga PT yun po yung mga staff na pwede pong manggamot or magbigay ng karampatang treatment sa ating mga players. Biruin nyo, sila po pala pinapasok na lang one game last game. So ano pong ibig sabihin yan? Hindi po na-organisang maigi. Maski nga po sila di ba? Yung mga mga opisyalis po na kasama ng Gilas. Tapos may mga kwento talaga na tawag dito, wala silang bola, di ba? Dahil ang bola daw po kasi talaga manggagaling daw yan sa host country. Ayan. So sa mga sinabi po nila patungkol doon, na yung mga pass daw wala kasi nga daw kailangan daw na tawag dito, may mga electronic passes po kasi wala din po yung ilang mga official natin. So napansin ko doon yung yung pag-organisa talaga may kaguluhan talaga. So yun po yung pangalawa nating napansin may kaguluhan para pong walang namamahala sa ating basketball po. Yun lang Tapos yung pangatlo po na napansin ko, yung tawag dito, yung listahan. Pero yun yung pala limitless pala yun or unlist pala yun. Yung listahan na yun. Tapos nilimit lang natin sa 60, 37 yung mga nakalista. So ibig sabihin, kahit sino pala ilista mo doon pwede, kahit ako po pwede ako ilista doon. So yun po yung mga nalaman nila nung nandun na sila sa China.
na ganun pala yun. Tapos kung ganun po pala, edi sana napalista na yung mga lalo na po yung apat na nabanggit nga po nila na umiyak daw po talaga, gustong sumali gusto pong maglaro. Ayan. At ang pinaka-highlight po ng ating doon na napanood doon is yung willingness po pala talaga ng ating Gilas Pilipinas players na maglaro kahit wala pong ino-offer na pera. Ayan. Hindi nga daw po nagtanong kung magkano bigay sa akin. Hindi po katulad ng dalawang player na nabanggit Hindi nga lang detalyado kung sino. May nag-attempt na nagtanong pero syempre di naman sasabihin 'yon. So yun nga. Walang binigay, I mean, walang ipinangako. Basta tinawagan, lahat daw po ng tinawagan na yun, na 12. 16, plus yung 4 na hindi nakalaro. Wala raw pala hiningin kondisyon. Kaya po pala, yung mga dream players po natin, wala doon. Kasi nga, may presyo. May price tag. Para sa bayan, pero kailangan ng bayad. So, ayun po, ang matindi pa nun po, ang hinihingi pang pambayad sa kanya, mas mataas pa raw po sa mga binayad, or dun sa mga natin, naturalized player natin. Pero yun mo. So yun po ang mga nabanggit kanina. So ano naman po ang gantimpala nila, Naglaro po sila ng solid. Sila po'y nakagkaroon ng ginto at bibigyan pa po. Ayan, pero iba nagsanib puwersa po yung ating RSA at ito pong si MVP nagsanib puwersa. So magkano kaya yan per player? Siyempre ginto Sana maibigay din po ang gobyerno sa mga players po natin. At talagang stressful nga po talaga daw kung talagang panonorin yung mga expressions ng mukha nila Talaga pong napaka-stress. Tinanong nga po dun si Coach Al kung gusto niya pa ulit maging general manager o mga siwa pero up to this moment syempre hindi pa nila iniisip yun. They will leave it to the samahang basketball ng Pilipinas to decide. So yun po ang mga yung mga nausapan dun po. At yun si Coach Tim Cone kung siya pa rin po ang hahawak. Kung di nakakuha ng goal, tatanungin ba? Kasi marami nagbabash Luma na daw po yung ginagamit na play. Pero effective. Tulad po ng ating laging inuulit-ulit dito. Effective po. Effective. O yan, naniniwala na kayo sa akin. O, di ba? So, yun po, yung ating mga napansin. At meron pa po tayong, meron pa po tayong iba pang pag-uusapan patungkol po dyan. Ang haba po ng press conference, pinanood ko, naaliw ako Kasi halata po talagang totoo, yung mga sinasabi doon ng ating mga opisyales. Kaya po yun po, yung part 2 po ng press conference na yan, ng revelasyon ng Gilas Pilipinas, kwentong tagumpay dito po sa Doy TV Sports. At magkita-kita po tayo, sa part 2, dito lamang sa ating channel, Doy TV Sports. Maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.